Kadalasan po kapag papalapit ng papalapit ang araw na alam natin may mangyayaring maganda, pa-excite ng pa-excite tayo, di ba? Pasaya ng pasaya tayo. Sa mga bata, pag sinabing malapit na ang bakasyon, minsan nakakalimutan na may exam. Excited na, magbabakasyon na. Sa matatanda, pag sinabing may darating na mahal sa buhay na ilang taon na hindi nakikita, binibilang niyan ilang linggo na lang, ilang tulog na lang bago pupunta ng airport para sumalubong, di ba? Kasi sobrang saya at excited natin. Ngayon, Gaudete Sunday. Sa Latin, ang salitang Gaudete, ibig sabihin, rejoice. Inuutusan ka. Magdiwang ka. Bakit? Kasi darating na si Jesus. Kaya unang linya pa lang ng second reading natin, ganun na agad. Rejoice. Magalak ka. At ano ba naman mangyayari pag dumating si Jesus? Bakit tayo magagalak? Sabi sa first reading, ang magandang balita ay madadala sa mahihirap, pagagalingin ng sugat na puso at palalayain ng mga bihag at bilanggo. At dito natin makikita ano dapat ang ikagalak natin. Dadalhin ni Jesus ang magandang balita sa mahihirap at marami sa atin naghihirap, di ba? Naghihirap kaya walang makain o hindi mapag-aral ang mga anak. Pero ang dami din naghihirap kasi kulang sila. Kulang tayo. Pakiramdam ng iba sa atin, kulang sa pagmamahal sa magulang. Pakiramdam ng ilang matatanda, kulang sa pag-intindi sa kanila yung mga anak nila. Pakiramdam ng iba, kulang sa pagtanggap ang ibang tao kung sino sila. Pagagalangin ni Jesus ang mga sugatan ng puso. At marami sa ating sugatan ng puso dahil may mga nawala na mahal sa buhay, namatayan, iniwan, niloko, maraming nasirang pamilya o nasirang pagkakaibigan. At sabi, papalayain ni Jesus ang mga bilanggo. At ang dami sa ating bilanggo. Bilanggo ng kasalanan. Bilanggo ng bisyo na hindi matigil. Ng masamang relasyon na hindi maiwan. Ng pagkahumaling sa pera at kapangyarihan. Pero kahit ganito tayo, kahit nahihirapan tayo, kahit sugatan ng puso at bilanggo tayo ng mundo, sinasabi sa atin ngayon na magdiwang dapat tayo. Kasi sabi nga sa dulo ng second reading, kahit sobrang basag natin, bubuuin tayo ni Jesus sa pagmamahal niya sa atin. Kaya dapat magsaya tayo. Pero ang tanong, paano tayo magsasaya? Paano natin masisigurado na sa dapat nga ikasaya natin ang mga pagbasa ngayon? Sa gospel natin ngayon, narinig natin na habang nagsasalita si Juan Bautista, nung mensahe niya, kinikilatis siya ng mga Hudyo. Sino ba to? At ang sagot niya sa ganung pangingilatis, simple lang. Tinuro niya si Jesus. Siya na tao, ang tinuro, Diyos. Siya na tinitingala ng marami, si Jesus ang tinuro. At kahit tinitingala na siya ng marami, sa pagsabi niya na hindi siya karapat-dapat magtanggal ng sandalyas ni Jesus, sinabi niya din agad kung gaano kadakila si Jesus. At yun ang hamon sa atin ngayon. Gusto ni Jesus maliwanagan at mapagaling tayo sa ating mga paghihirap, sa ating mga sugatang puso, at sa ating pagkabilanggo. Pero ngayong parating na siya, oras na din para tingnan natin kung ano ba ang balita na pinapakinggan natin. Kasi sa totoo lang, ang daming mga bagay-bagay na nagiging hari ng buhay natin na pinapakinggan natin. Para sa iba, ang batayan ng halaga at ng sarili nila, pera. Dami na nagkaagusto, dami ng karelasyon, kapangyarihan. Na kung tutuusin naman, hindi naman natin ikakasaya tong mga to. Kasi habang meron ka, mas gusto mo pang dumagdag ng dumagdag. Hindi ka mapupuno. Hindi ka makokontento. Bilanggo ka pa rin ng mundo. Yung iba naman sa atin kung ano-ano ang balitang nakikinig. Ang tanong, saan ba tayo tinuturo ng pinapakinggan natin? Panahon na para tingnan natin saan tayo kumukuha ng pag-asa. Sana hindi sa mga leader na hindi naman tayo kilala at puro korupsyon ang naririnig natin.
Nangyari ba yung 20 kada kilo na bigas? Hindi naman. Sana, hindi sa mga horoscope, pampaswerte, tawas, pampayaman at iba pa, mga pamahiin. Kasi parang sinasabi natin na sila, yun yung mag-aalaga sa atin. Sila magproprotekta sa atin. Bakit sa kanila tayo naghahanap ng pag-asa at proteksyon? At dito si Jesus. Si Jesus na tunay na nagmamahal sa atin. Sa Kanya tayo kumapit. Sa Kanya tayo manghingi ng proteksyon. Ang tunay na nagdadala ng pag-asa, katulad ni Juan Bautista, tinuturo si Jesus at si Jesus lang. Kay Jesus tayo kumuha ng pag-asa. Sa pagmamahal niya natin, hanapin sarili natin. Sa Kanya, Diyos na naging tao, ipaubaya natin ang buhay natin. At doon din natin makikita na sa tindi ng pagmamahal ni Jesus at sa pag-asa na binigay sa atin ni Juan Bautista, yung hamon sa atin sa paghahandaan natin para sa Pasko. Kasi, dapat lalo ngayong Pasko, nagbibigay tayo ng pag-asa kung paano tayo binibigyan pag-asa ng Diyos. Nagniningning tayo kung paano tayo binibigyang liwanag ng Diyos. Nagmamahal tayo kung paano tayo minamahal ng Diyos. Kung babalikan natin ang first reading, niyayakap tayo ni Jesus sa ating kahirapan, sa ating sugatang puso at sa ating pagkabilanggo. Ang tanong, niyayakap ba natin ng ating kapwa sa kahirapan na pinagdadaanan nila? Pinapahilom ba natin ang mga puso nila na nagdudugo? Tinutulungan ba natin sila na lumaya sa pagkabilanggo nila? Tinuturo ba natin si Jesus sa kanila tulad ni Juan Bautista? Simple lang naman. Hindi mahirap gawin to. Halimbawa, sigurado po ako para sa marami sa nagsisimba ngayon, planado na yung Noche Buena ninyo. Di ba? Yung iba namili na, yung iba alam na ang bibilhin. Pero natanong nyo na ba kung saan kukuha ng pang Noche Buena yung mga street dwellers natin? Natanong nyo na ba kung saan kukuha ng pang Noche Buena yung mga natutulog sa kalsada? Yung mga naguhukay sa basurahan ninyo sa labas ng mismong bahay nyo? May pakipa ba tayo? At may ginagawa ba tayo para sa mga kaibigan at kamag-anak natin na masakit ang Pasko kasi nawalan ng mahal sa buhay ngayong taong ito? May pakiba tayo na lampas 68,000 families manamig ang Pasko kasi hindi sila sigurado kung makakapasada pa ang jeep nila pagdating ng bagong taon. May balak ka na ba na gawin para sa mga kamag-anak, barkada at officiates mo na may pinagdadaanan para mas makita nila ang liwanag at pagmamahal ni Kristo sa buhay nila? Kapag Pasko, inaalala natin ang pagkakatawang tao ni Jesus na dahil sa pagmamahal niya, hindi niya inisip sarili niya para mahalin tayo, para mamahal niya tayo kung asan tayo. Kung talagang siya ang inaalala natin, at sana si Jesus talaga ang inaalala natin, dapat naghahanap tayo ng paraan at gagawin natin ang lahat ng magagawa natin para magbadala ang pagmamahal niya. Yung pagmamahal niya na nakakapawi ng kahirapan. Yung pagmamahal niya na nagpapahilom ng sugatang puso. Yung pagmamahal niya na nakakapagpalaya. Dapat gumagawa tayo ng paraan para ang lahat makapagsabi mula sa pinakailalim ng puso natin. Lahat, kahit ang naghihirapan magsabi, rejoice! Nagdidiwang sila. Sa paghahanda po sa Pasko, hindi po matanggal sa utak ko yung nanay ng isang pamilyang kilala ko. Yung nanay po na ito, matindi yung pinagdaanan niya. May mga matindi siyang trauma kasi isa siya sa nakadaan ng emotional at psychological torture nung panahon ng martial law, nung panahon ng isang dating presidente. Pero dahil sa panalangin, hindi siya nagpatalo sa torture na yon, sa trauma na yon. Naging napaka-successful ng career niya. Consultant siya ng United Nations. Dati siyang consultant ng Canadian Embassy.
tapos Australian Embassy, tapos Swiss Embassy, tapos Spanish Embassy. Big time. Pero kahit sobrang busy niya, nagka-counseling siya ng libre sa mga rape at sexual abuse victims. Inuuna niya ang pampaaral ng mga kasambahay niya kaysa yung pambakasyon ng pamilya nila. At ngayong magpapasko, meron na siyang regalo hanggang sa pamilya ng kasambahay niya, hanggang sa mga guard ng subdivision nila. At ang isa pong sinabi niya sa akin, ang pinakamagandang mabibigay mo sa tao ay karanasan ng pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, ang kakayanan na maniwala sila na kaya nilang harapin ang buhay. Napakasimple, napakatahimik na tao. Pero kitang-kita, pinayagan niya yung Diyos na hilumin yung sugat at traumas niya. At nagdesisyon siya sa sarili niya, sa sarili niyang paraan na maglilingkod at magmamahal siya, na dadalhin niya ang liwanag ng Diyos sa kapwa niya. Mga kapatid, 3 linggo na ho ng Adbyento. Sana hingin natin sa Diyos yung grasya na makita kung paano tayo pinapaghilom at pinapalaya ng Diyos. Sana matuto tayo mag-focus lang sa balita ng Diyos. At sana sa sarili nating paraan, dalhin natin ang liwanag at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Para mas mapagdaan natin ang pagdating ni Jesus, ang Diyos na naging tao, ang Diyos na mahal ang bawat isa sa atin. Purihin si Jesucristo. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas at I-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po. mga kaparokya.